Pinalagaan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang umano'y pagdududa ng isang mambabatas sa inilabas na datos ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment hearing kaugnay sa salin ni Vice President Sara Duterte. Si Bien Manalo para sa 13 sa tanghali live. Bien. Zay, sa pagpapatuloy ng impeachment hearing ng House Committee on Justice kahapon, no-show pa rin si Vice President Sara Duterte. Bakante pa rin ang upuan na inilaan para sa kanya. Ayon kasi sa mga mambabatas, importante na personal na bigyang linaw ng Vice Presidente ang mga reklamong ibinabato laban sa kanya. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi, wow. Iyan ang patutsada ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Manila 3rd District Representative Joel Chua nang malamang walang idineklarang cash on hand at bank deposit si Vice President Sara Duterte sa kanyang salin mula 2019 hanggang 2024. Bumuelta rin siya sa umano'y pagdududa ni Davao City Representative Isidro Ongab sa inilabas na datos ng Anti-Money Laundering Council sa pagdiniga. Sabi kasi ni Ungab, mahigit 63 million pesos lang ang dapat na pag-usapan mula nang maupo si Duterte bilang Vice Presidente noong 2022. Taliwas ito sa 3.92 billion pesos na inilabas ng AMLACA. Pero ayon kay Chua, hindi ito laban ng malaki o maliit na halaga, kundi laban ng patas na pagpapatupad ng batas. Wala rin aniyang special rule sa SALN at hindi rin aniya ito galaw lang ng pera, kundi malinaw na disconnection sa sinumpaang deklarasyon sa loob ng 6 na taon. Ang hirap sa atin, kapag ordinaryong tao ang may kaso, arrested agad. Pero kapag bilyon na ang pinag-uusapan, biglang confidential o kaya ay busy sa trabaho. Naniniwala po ako that when serious allegations are raised, Congress has only one responsibility: to act, to examine, to let the process move forward. Ipinunto naman ni Manila 6th District Representative Benny Abante ang kahalagahan ng transparency ng mga opisyal ng gobyerno. Nilinaw din niya ang mahalagang tungkulin ng Kongreso sa pag-aksyon at pagsuri sa mga seryosong aligasyon laban sa mga kawani ng pamahalaan. Samantala, pinuna naman ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro ang hindi muli pagsipot ni BP Sara sa pagdiniga. Ayon kasi sa kanya, mahalagang personal na humarap at sagutin ng bise ang mga aligasyon laban sa kanya. Sa totoo lang, na-ghost na nga tayo. Tila ginagaslight pa tayo. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Ngunit ang sagot sa atin ay tungkol sa grado sa kolehiyo. And the worst part, this explanation is not being made here, but everywhere else. Ang gusto natin ay testimonya sa ilalim ng sumpa. Pero ang ibinibigay sa atin, press release at content sa social media. Zay, nilinaw naman ni Representative Jervy Luistro na clarificatory hearing at hindi trial o paglilitis ang kanilang ginagawa. Inaalam kung may probable cause o sapat na dahilan para ipagpatuloy ang impeachment proceedings at maiakyat ito sa Senado na magsisilbi namang impeachment court. Zaya. Yes, Bien, may schedule na ba kung kailan ang susunod na hearing at ano ang aasahan ng ating publiko lalo na't ngayon ay painit ng papainit ang mga pagdinig ng House Committee on Justice?
Zaya, sa April 29 o sa susunod na Miyerkules ang inaasahang susunod na impeachment hearing ng komite. Dito ay tatalakayin na ang naging pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng ilang matataas na opisyal ng bansa. Kabilang na nga dyan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Zaya. Maraming salamat, Bien Manalo.